What is up mga karohan? Welcome back to our channel. If naglalaro ka ng Rohan to Global ngayon, alam nyo naman na kung gaano ka-importante yung efficiency sa farming. Gaano ka kabilis mag-farm and how many crons you pull per hour. So lately guys, I've been testing out all the classes. So for today's video guys, gumawa talaga ako ng Dark Elf para maipakita sa inyo kung gaano nga ba ito ka-efficient mag-farm ng cron, no? So if your goal is to make money, speed farming, and dominate the PvE, this is the class for you guys. I-break down natin kung gaano nga ba kalakas itong Dark Elf or sulit ba magpalit ng Dark Elf ngayon. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Let's dive into the video. Alright, so bakit nga ba napakalakas nitong Dark Elf? Bakit nga ba siya overhyped ngayon sa Rohan 2? Dahil 2 words lang ang masasabi ko guys. Burst and AoE damage. Habang yung ibang class guys, hitting single targets only, ibahin nyo itong Dark Elf guys. Most of his skills are AoE, no? This is my Dark Elf. So sa sobrang hype nga nitong class na to, napagawa na rin ako, no guys? And guys, kung makikita nyo dito yung hunting helper ko, let's calculate it. Sabi nga ni ChatGPT, nakaka-farm tayo ng around 3.6 M per hour na yung farming natin ngayon. Ganun katindi yung Dark Elf, no guys. So yung tanong ko kanina, sulit nga ba yung pag-transition ko from DS to Dark Elf? Yes, sulit na sulit siya, no guys. So bakit nga ba sulit itong Dark Elf, no guys? First, kung makikita nyo dito sa skill niya, for example, this active skill, 5 agad yung tinatamaan niya, no? So compare sa active skill ng DS sa ganitong level guys, 3 lang yung tinatamaan niya na target, no? Kaya ganun na lang katindi itong Dark Elf. Napakalayo ng difference nila in terms of targeting or AoE. At kung makikita nyo dito yung mga passive skill niya, makikita nyo dito yung Dark Eyes, magical attack increased by 60. Dito sa Dark Piercing, magical pen increased by 60 again. Hunting Instinct, magical damage increased by 5.5%, no? So dito naman sa Darkness Soul, magical crit hit rate increased by 20%, no guys? And the last one is the Strong Mind, magical crit damage naman, no? So perfect yung binibigay na stats nitong passive pa lang, no? Itong mage passive skills niya, no? So check naman natin yung passive nung secondary nung skill niya, which is the Wizard. Lord Mastery, magical pen increase 50, magical crit damage increase by 22%, add temper increase whiz by 50, and frost resistance by 25%. Mind training, magical damage again 15% na naman, no guys. Mentality attack, crit rate 24% na naman, no guys. Crit rate na naman yan. And magical crit damage increased by 14%. And my passive skill, when using skill attack, there's a 60% chance to deal an additional 100% damage, no guys. Check muna natin yung active skill niya na buff. Itong Dark Message, magical attack increased by 160 for 90 seconds, no guys. Ganun siya katagal. Napaka-efficient nitong Dark Message na to, no guys, kasi bihira ka na lang gagamit ng buffs, hindi tulad ng ibang buffs dyan na matagal lang ng 15-30 seconds. So dito naman tayo sa mga AoE skill, no? Bilangin nyo kung ilang AoE skill itong Dark Elf. So first, itong Cold Wave, 3 targets. White Pollution, no guys? Nasa mage lang tayo pero may 5 minimum targets na agad tayo, no guys? Itong White Pollution. Dito naman tayo sa Wizard, Strike Bash, which is 5 targets din siya, no guys? Ring Burst, another AoE skill. Magical Piercing, 5 targets na naman, no guys? And itong active skill niya na Falling Hex, 5 target ulit, no guys? So ganun katindi yung AoE, hindi lang sa passive skill bumabawi, pati sa active skill, no? Kung gaano ito ka-ultimate sa farming, no? So check naman natin in action yung Dark Elf. Ayan, no guys, almost one hit yung mga mobs dito, no? Tingnan nyo naman guys, bago pa sila makalapit, patay na agad sila, no? Bukod sa mga skills and sa burst damage niya, isa pang reason bakit ako nag-commit ng Dark Elf, dahil din dito sa mount na nakuha ko, which is the Lazarus. Magical damage increase 40% siya, no? Kaya napilitan na talaga ako mag-transition from Dan to DS and to Dark Elf.
So guys, dahil dun sa burst damage nitong Dark Elf, maganda talagang mag-farm sa mga pangmaramihang mobs, no guys? Kasi most of his skill is AoE. For example, nitong nasa Lanterjack Warlock, 7 mobs per pot. Now, kung magtatanong kayo, Nel, what about the Dan naman? Yung dati mong Dan, hindi mo na ba ginagamit? What about the Dragon Sage? Diba, nag-Dragon Sage ka rin? Hindi mo na rin ba ginagamit? Hindi ba sila malakas? Pero guys, let's look at the fact. Let's compare na lang. Kayo na rin mag-judge kung ano nga ba yung difference ng Dan, DS, at saka ng Dark Elf. So guys, let's compare the Dan first and versus Dark Elf. There's no doubt guys, yung Dan is the best siya for 1v1 or PvP, no? Compared dito sa Dark Elf. For me, Dan pa rin ako, no guys? Which is, hindi ko pa naman inaalis yung dati kong Dan. Nandito pa rin yung Dan ko. Ginawa ko na lang siyang pang PvP. Hindi lang naman farming yung laruan dito sa Rohan. Meron din pang PvP competition like the Dark Leaf. So, hindi ko pa rin pinapabayaan yung Dan ko. Andito pa rin naman. But when it comes to farming, hindi ko na ginagamit masyado yung Dan ko. Itong Dark Elf na talaga yung pinang-farm ko, no? So, compare naman natin yung Dark Elf dito sa Dragon Siege. Bakit nga ba ako nag-transition from DS to Dark Elf? So, DS is okay naman siya, guys. Napakakunat, may heal siya. Okay naman sa farming yung DS. Marami naman siyang AoE. Pero bakit ko pa rin pinili yung Dark Siege? Ang problema ko lang sa DS is hindi masyadong marami yung AoE skill niya, no? Kaya mas pinili ko itong Dark Elf pang farm ko kasi napaka-solid talaga nung damage niya. Nakita naman natin kanina yung passive and active skill niya. But guys, at the end of the day, the catch here is speed and scaling talaga yung number 1 na laruan dito sa Rohan 2, no? Kung gaano ka kabilis pumatay ng mobs is ganun din kabilis kalalakas dito, or ganun ka rin kabilis makakapag-farm, or ganun ka rin kabilis makakapag-payout, no? Kung sa mga bigas gaming dyan, for me, ito yung pinaka the best class. Dito muna tayo sa pros and cons guys. So, hindi lang positive yung ibibigay ko sa iyo ngayon. Una, dito tayo sa pros. As we can see earlier, the fast farming. Napaka-tindi talaga mag-farming nitong Dark Elf. Good AoE damage. Nakita nyo naman kanina kung gaano katindi yung AoE skills ng Dark Elf. Efficiency sa grinding. And good transition for farmers, no? And yung cons ng Dark Elf is need nito ng proper build, no guys? As much as possible, naka-legendary set ka na, no? Para mas lalo ka pang lumalim. Pwede kang lumalim sa mga higher mobs. Yung mga kumpul-kumpulan na mga mobs. So since medyo malambot itong Dark Elf, kailangan ito ng proper build, no, or proper armor para mas gumanda pa yung farming natin. Kasi yung Dark Elf is wala siyang heal, no guys. Yun lang yung cons niya. Hindi tulad ng DS, may heal siya. So if yung damage sa inyo ng mga mobs is napakalaki, so hindi ka rin makakapag-farm kahit na gaano kalakas yung DE. So kung pangit yung set mo, hindi ka makakapag-farm ng mabilis, no, kahit gaano pa siya katindi yung damage ng Dark Elf. Importante talaga na maganda yung armor mo din or yung gears mo, no? So medyo may pagka-gear dependent itong Dark Elf. So basically guys, yun lang yung cons ng Dark Elf. Medyo mag-i-invest ka talaga sa gamit nito, no? Need mong maipa-legendary itong mga set niya, no? Medyo mag-i-invest ka talaga doon. Pero overall, yun lang naman yung cons nitong Dark Elf. Gear dependent na ito, no? Kasi wala nga siyang heal, no? So sulit nga ba mag-transition ng Dark Elf? Ang sagot lang dyan is yes guys. Sulit siya basta may maganda siyang set. Naka-legendary na yung set mo. Makakapag-farm ka ng mabilis dito, no? Kung ang goal mo is makapag-farm ng maraming crons per hour at long-term progression, pinaka the best for now is Dark Elf. Basta wag mo lang kalimutan nga yung mga armor niya. Dapat investan mo muna ito. Mag-legendary armor ka na para medyo makalalim ka sa mga higher mobs, no? Or at least ancient set na plus 20 at dun muna kayo sa lower mobs. So kayo guys, ready na ba kayo mag-transition sa Dark Elf? So kung may mga tanong pa kayo, don't forget to comment down below para masagot natin yung mga question nyo. And that's it guys, and salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe para maging updated kayo sa mga nangyayari dito sa Rohan. This is Nel and see you on my next video.